Jed, ano ba ang mga natalakay ng impeachment court sa unang bahagi ng paglilitis ngayong araw? June, iniharap nga ngayong araw ng House Prosecution Team yung ikatlo nilang testigo dito sa article of impeachment kaugnay doon sa confidential funds misuse, misappropriations, saka yung irregular liquidation laban kay Vice President Sara Duterte. So ito si Attorney Roderick Mawil na siyang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence, and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. So siya, si Attorney Mawil, yung nakapansin na mayroong kulang-kulang umano doon sa mga dokumento o detalyeng isinumite ng Office of the Vice President maging ng Department of Education kaugnay doon sa kanilang liquidation report patungkol dito sa confidential funds. Sa ikalabing-isang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inuupo sa witness stand ang testigo ng prosecution na si Attorney Roderick Wamil na siyang former state auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Ibinahagi ni Attorney Wamil na sa buong panahon ng kanyang panunungkulan sa ICFAO mula 2014, si Vice President Duterte lamang ang kanyang na-audit na nagkaroon ng confidential funds. Dahil po, since nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sa pagharap niya sa impeachment court, ibinahagi ni Attorney Wamil na lumabag umano sa Joint Circular 2015-01 ang Office of the Vice President dahil sa kabigo ang ilagay sa kanilang financial plan ang specific confidential activities kung saan gagamitin ang pondo. Hindi po siya compliant to the Joint Circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the Joint Circular. Ipinakita rin sa trial kanina ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang accomplishment report ng OVP na may pirma mismo ni VP Duterte. Office of the Vice President. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance, which include the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency, quarterly accomplishment report, at yung proof of submission to the Office of the President. Base sa accomplishment report, ang utilization of confidential and intelligence funds na ipinakita sa paglilitis inihayag ni Attorney Wamil na may item na nakalista na hindi allowable, partikular na ang provision of medical and food aid na 40 million pesos, pati na ang 10 million pesos aniya na payment of incentives o traveling relative to the confidential operations. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular. Maliban dyan, nadamay rin sa kwestiyon ng item B o ang payment of reward dahil bukod sa accomplishment report, hindi aniya nagsumite ang OVP ng mga documentary evidence upang patunayan ang tagumpay ng surveillance o information gathering activity. Ang sinasabi po ng circular ay dapat mag-submit sila ng document supporting the payment of reward na nag-evidence ng successful surveillance activity or information gathering on account of the information given by the informer.
Idinetalya rin ni Attorney Wamil ang ilan sa tamang pagkakagastusan ng confidential funds. Kabilang dito ang pagbili ng impormasyon na kailangan sa formulation and implementation ng programs, activities na relevant sa national security at peace and order. Maaari ring gamitin aniya ang confidential funds sa pag-upa ng transport vehicle o iba pang materyales na may kinalaman sa confidential activities. Kasama rin ang bayad sa mga impormanteng hindi empleyado ng gobyerno. Sa kabila ng mga ito, bago pa man ang direct examination ng prosecution, pumayag na ang defense team ni Vice President Duterte na mag-stipulate sa ilang exhibits maliban sa umano'y paggasta ng OVP sa 125 million pesos sa loob ng 11 araw. The Office of the Vice President also received confidential funds in the amount of 125 million on December 20, 2022, which it used up in 11 days. No stipulation, Your Honor. June, ipinaliwanag kanina ni Attorney Michael Powa na siyang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte kung bakit hindi sila nag-stipulate dito sa nasabing impormasyon o detalye. Sabi niya na mayroon pa silang explanation para rito at meron pa silang maaaring gawing cross-examination kaya nga hindi muna nila in-stipulate yung bagay na ito. So bukod dyan, hindi rin nila in-stipulate kanina yung mga acknowledgement receipts. Ang paliwanag naman ni Attorney Powa, they just need to be sure na masuri yung mga nasabing dokumento, lalo na at sabi niya marami-rami ito dahil nasa 3,000 to 4,000 yung mga nasabing documents. Pero overall, sabi ni Attorney Powa, pagkatapos netong trial kanina na wala namang gaanong pasabog na binitawan si Attorney Mawel dahil karamihan ng kanyang mga idinetalye ay kumbaga nabasa o nakita na ng defense team. Pero doon nga sa unang bahagi nitong ika-11 trial ni Vice President Sara Duterte, more on binanggit lang ni Attorney Mawil yung mga ilang detalye na kulang doon sa mga isinumiteng dokumento ng Office of the Vice President. So kabilang dito yung mga hindi compliant na documents dahil bigong ma-enumerate o madetalye ng OVP doon sa kanilang financial report or financial plan yung mga specific na paggagamitan nitong confidential funds na pondo. And gaya rin nung nabanggit kanina ni Attorney Mawil, doon naman sa accomplishment report na ipinasa ng OVP, may mga nakalista doon na hindi nga allowable base doon sa joint circular na pinagbabasehan ng Commission on Audit. So ayan muna yung update doon sa unang bahagi ng trial ni Vice President Duterte. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina.